Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansalas siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari sa akin, mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu Santo. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati at isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon po ang huling araw ng mahaba nating Christmas season. Kaya batiin pa natin yung bawat isa. Merry Christmas and Happy New Year! So mga kapatid, nung nakaraang Sunday, pinagdiwang natin yung Epiphany, pagpapakita ng Panginoon, no? Sa mga pantas. Last Sunday, baby pa si Jesus. Nasa sabsaban pa. Ngayon, full adult na. Nung si Jesus ay nagpabinyag sa Ilog Jordan, siguro siya mga 30 years old, no? At between 12 to 30, walang naisulat sa Ebanghelyo tungkol sa kanya. May nagtanong nga sa akin, "Father, anong nangyari? Anong nangyari kay Jesus sa pagitan ng 12 to 30 years old?" No? Yun kasi tinatawag na the hidden life of Jesus. Bakit wala daw na isulat? Sabi tuloy ng mga detractors at mga bashers ni Jesus, ay, nag-aral yan ng magic sa Egypt. No? Yan sabi na, nag-aral daw ng magic sa Egypt. So bakit nga ba walang naisulat? Napakasimple lamang po ng sagot. Sapagkat yun yung mga panahon na si Jesus ay lumaki sa Nazareth, sa piling ng kanyang ina, si Maria at ni Jose, at lumaki siyang napaka-ordinaryong bata. No? Napaka-ordinaryo. At lumaking kalugod-lugod. Nung magbinata, siya ay tinuruan na maging karpintero gaya ng kanyang foster father na si Jose. At natutong maghanap buhay, magpagod, magbanat ng buto, magpapawis. No? Yun. He lived a very ordinary life. And there was nothing special to write about. So that was the reason. No? O that is the reason. Bakit walang naisulat from age 12 to 30? Okay? So ngayon, alam na ninyo isasagot. Bakit walang naisulat sa hidden life ng ating Panginoon? At ngayon nga, ating pinagdiriwang ang pagpapabinyag ni Jesus kay Juan sa Ilog Jordan, na siyang hudyat ng kanyang lantad na buhay. Siya'y lumantad na, no? Siya'y nagsimula na ng kanyang hayag na buhay, ng kanyang public ministry. Alam niyo, nakakatuwa ang ginawa ng Panginoon, ano? Sapagkat ang binyag na ginagawa nitong si Juan ay binyag ng pagsisisi. Tinatawagan niya yung mga tao na magbalik loob sa Diyos, no? Talikuran ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At bilang isang ritual, sila'y nagpapabinyag kay Juan sa Ilog Jordan. So ito'y panawagan sa mga makasalanan. Kaya nung makita ni Juan, itong kanyang pinsang si Jesus na magpapabinyag din sa kanya, siyempre, sabi ni Juan, bakit ka magpapabinyag? Wala ka namang kasalanan. Dapat ako nga ang binyagan mo. Ayaw sanang pumayag nitong si Juan. Subalit sabi ni Jesus, kailangan itong mangyari. No? Kailangan itong mangyari. So yon, bininyagan ni Juan si Jesus sa Ilog Jordan. Nakakatuwa ang ginawa nitong si Jesus. No? Wala naman siyang kasalanan, pero humanay
sa mga makasalanan. Nakiisa sa mga makasalanan. No? A very humble, no, gesture sa ating Panginoon. Humanay at nakiisa. Nais niya ipakita, yun ang dahilan bakit siya naparito. Hindi naman upang magkasala rin at maging makasalanan, no. Humanay siya upang ipakita niya ang kanyang kababaang loob. No? At may tatlong nangyari nung siya'y nagpabinyag. Ano-ano yung tatlong nangyari? Una, sabi sa Ebanghelyo, bumukas ang langit. Pangalawang nangyari, bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At ang pangatlo, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. No? Alam niyo po, ano bang kahilugan nun? Nabuksan ang langit. Sa mahabang panahon, siguro mga 400 years, matagal na nahimik ang langit, no? Para bagang, kasi dati, kapag may nais ipahatid ang Diyos, gumagamit siya ng mga propeta. Palibhasa, ang bayang Israel, maraming mga propeta ay pinatay. So, hindi na nagpadala ng mga propeta ang Diyos. Nanahimik, para bagang nagsara ang langit. For 400 years, halos walang mensahe. Nanahimik. Ha? Hanggang sa yun nga, dumating si Juan at ang kanyang inihanda ang pagdating ni Jesus. At ito nga, nung magpabinyag na si Jesus, bumukas na ang langit. Ang langit na matagal na nagsara ay bumukas na. No? Bumukas na ang langit. At alam niyo po mga kapatid, sa atin, tuwing tayo binibinyagan, yan din po ang nangyayari. Ibinubukas ng Diyos ang langit para sa atin. No? Kaya nga po mga kapatid, isang napakagandang biyaya ng binyag na wag nating binabaliwala. Sapagkat sa binyag, ibinubukas ng Diyos ang kalangitan, ang kaharian para sa ating lahat. Ikalawang nangyari, bumaba ang Espiritu Santo na nasa anyong kalapati. Na? Bilang patotoo na ito si Jesus, ang Mesiyas na hinihintay ng bayang Israel. Tayo din po mga kapatid, nang tayo ay binyagan, bumaba din sa atin ang Holy Spirit. No? Kaya tayong mga binyagan, lahat tayo, we are the dwelling place. No? Ang ating mga katawan ay naging tahanan ng Espiritu Santo. Nanahan ng Espiritu Santo sa atin. At ito'y mananatili sa atin. Hindi ito babawiin ng Diyos. Maliban na lamang na kayo ang magtakwil o magtatwa. No? Subalit ito'y binigay na sa atin at ito'y mananatili sa atin. At ano ang naging epekto ng pagbaba ng Espiritu Santo sa atin? Pinawi, pinatawad ang ating mga kasalanan. Kung ang binibinyagan ay adult, pinapatawad ang kanyang mga kasalanan. Kung sanggol naman ang binibinyagan, pinapawi ang kanyang kasalanang mana, ang kanyang kasalanang orihinal. Kaya nga po sa binyag, tayo ay mga nagiging isang bagong nilalang, born again. No? Hindi mo na kinakailangang sumama pa sa ibang sekta para maging born again. Sapagkat sa binyag, sakramento ng binyag, tayong lahat ay isinisilang na muli sa tubig at sa Espiritu Santo. Kaya para kang bagong buhay, malinis sa harap ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na tumatanggap tayo at ang inyong mga anak ng binyag. Dahil dyan lamang natin tatanggapin ang Holy Spirit. There is no other way. No? Kinakailangan magpabinyag para tanggapin ang Espiritu Santo at ito magpapatawad ng ating mga kasalanan. At ang ikatlong nangyari, isang tinig mula sa langit ang narinig na nagsabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. No?
Nagsalita ang Ama at nagpatotoo na itong si Jesus ang kanyang anak, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. No? Alam niyo mga kapatid, sa binyag din tayo, bagamat hindi mga karapat-dapat, mga makasalanan, sinilang na makasalanan o sinilang sa pagkakasala, tayo rin ay tinuturing, inaangkin, inaari ng Ama na kanyang mga anak. No? At dahil nga sa binyag, nagkaroon tayo ng karapatang tumawag sa Diyos bilang Ama. Yan ang tinuro ni Jesus sa kanyang maalagad, ang tumawag sa Diyos bilang Ama. At dahil kumikilala tayo sa Diyos bilang nag-iisa nating Ama, tayong lahat ay naging magkakapatid. Tayong lahat ay isang pamilya ng Diyos. No? Magkakapatid tayo sa isang Ama. Kaya nga sa simbahan, di ba, nagtatawagan tayo ng brother, sister, ate, kuya, to remind us of that reality na we are one family. We are brothers and sisters in one Father. No? At si Jesus, na anak ng Diyos, imagine, naging kapatid natin si Jesus. Napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. No? Can you imagine that? Napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kung alam lamang natin kung ganito kahalaga pala ang binyag, hindi na ninyo ipagpapaliban. May nagtanong sa akin, Father, when is the proper time for a child to be baptized? No? Kasi yung iba, nag-aantay pa, ay Father, wala po yung asawa ko, babalik po after 3 years, iintayin ko na po. Ha? 3 taon mong pag-iintayin yung baby mo na hindi nagiging anak ng Diyos? No, maungat mahalaga na naditinin tatay, pero kaya mo ba yun na 3 taon? Paano kung may nangyari sa anak mo? Hindi naging anak ng Diyos yung anak mo. Paano papasok yan sa langit? Di ba? Kaya yun, mga kapatid, when is the proper time? Usually within a month, no? Kapag ang nanay ay kaya nang pumunta sa simbahan. Yun. Siyempre, iba namang case kung cesarean. No? Yun, depende. Basta't kaya nang pumunta ng nanay sa simbahan. That is the proper time for your baby to be baptized. Hindi na yun dapat pinatatagal. No? Although kayo, madalas nag-aantay pa kayo ng okasyon, yung piyesta, whatever. Pero hindi dapat pinatatagal. Lalo pa kung ang baby ay mahina, di ba? Dapat pinabibinyagan na agad, hindi na pinatatagal. Marami kasi sa atin hindi natin naintindihan ang kahalagahan ng binyag. Para sa atin, marami sa mga Katoliko, ang tingin nila sa binyag, para na lamang naging social event. Social event, di ba? Para na lang ang barkadahan. Kaya kapag nagbibinyag kami, minsan isang barangay ang ninong-ninang, buong barkada, isang barangay, napakadami. Tapos pag tiningnan ko, marami naman hindi Katoliko. Mali yun. Magnininong-ninang ka sa isang binyag na hindi ka naman kasali sa Iglesia Katolika. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dito? You're not supposed to be here. Di ba? Kaya mga kapatid, pag kayo kukuha ng ninong-ninang, ang tawag nga sa kanila ay godparents, piliin nyo naman yung pwedeng maging gabay ng inyong mga anak pag sila'y lumalaki na. No? Pwedeng maging gabay. Kasi sa binyag po, kayo bilang mga magulang, nangangako kayo. Ano yung pangako nyo? Na palalakihin ninyo ay inyong mga anak upang ang mga anak ninyo ay maging mabuting mamamayang Kristiyano. Yun ang pangako ninyo, no? Kaya dapat kayo ang mga unang katikista sa inyong mga anak. At kung sakaling may mangyari sa inyong mga magulang, kaya nga may mga godparents, may mga ninong-ninang, ay upang matiyak ng simbahan na may gagabay pa rin sa inyong mga anak kung kayo'y mawala. Yun ang role ng mga ninong-ninang. Kaya nga po, alam ninyo, sa dati-dati, kung sino yung mga ninong-ninang sa binyag, sila din ang ninong-ninang sa kasal. Ganun po dati, no? Sila din ang mga ninong-ninang. Ibig sabihin talagang nagabayan. Ngayon kasi madalas,
Kaya pinipili yung ninong-ninang mayaman, bossing sa mga, sila yung mga boss ng mga sa kumpanya nila. Nagiging dahilan ay koneksyon. Mali, di ba? Parang masyadong materialistic. Hindi tama yon. Dapat pag ipipili ng ninong-ninang, yung pwedeng maging huwaran, pwedeng maging gabay. No? Kasi nakikita ko, yung mga nabubuhay ng immoral, yung pa yung, minsan makakakita ko na ibang sekta nga. Kaya nga mga kapatid, no, kung naunawaan lang natin ang kahalagahan ng binyag, ay gagawin natin ito ng tama. No? So mga kapatid, napakarami pa nating pwedeng pag-usapan kasi mahaba itong topic na ito. Pero yung mga binahagi ko po sa inyo ay malaki ng tulong sa inyo. No? Kasi alam ko, kung wala man kayong mga malaki na mga anak nyo, magiging mga apo na ninyo, so gabayan po natin ang mga bata, gayon din yung mga bagong magiging parents na mga batang lumalaki pa lamang. Amen? So tumayo po tayo at pahig natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos sa Espiritu